Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Roel. Taong 1985. Probinsya ng Leyte. Si Roel ay isa sa mga kabataang nangarap na maging manggagamot. Mula ito sa angka ng mga magsasaka at wala sa linya nila ang mga albularyo o sirohano. Hanggang sa nakakilala ito ng isang matandang nagngangalang Berdan. Gusgusin at mapagkakamalang pulubi. Kung minsan pinagtatabuyan pa ng mga tao. Ngulit may kung anong natuklasan si Roel tungkol sa matanda. Nang minsang makagat ito ng makamandag na ahas. Habang nangangahoy sa gilid ng daan, swerteng naroon ang matanda. Mabilis itong umaksyon upang matulungan ang binata. Mukhang bulakan ang nakakagat sa'yo, ha? Heto, itali mo sa binti mo, bandang itaas ng sugat. Mabuti na lang at nakita kita. Dahil kung hindi, baka natagpuan ka na lang na bumubula ang bibig. Wika ng matanda. Grabe ang kaba ni Roel ng mga oras na yon. Alam niyang nakamamatay ang kagat ng bulakan. Patuloy na tinitignan ng matanda ang sugat. May kinuha itong kung ano sa dalang bag. Nagawa sa balat ng hayop. Kulay itim na bato at maliit na bote ng langis. Binasa nito ang itim na bato. Inilapat sa sugat. Sisip-sipi ng batong yan ang kamandag na pumasok sa sugat mo. Hayaan mo lang hanggang sa mahulog. Sa susunod, iho, mag-iingat ka. Dahil naggalat lang sa paligid ang makamandag na ahas. Wika ng matanda. Ilang minuto ang nakalipas. Tuluyang nalaglag ang itim na bato. Tinanggal na matanda ang telang itinali nito sa binti ni Roel. Lumabas ang itim na dugo sa sugat. Hayan, iho, magaling ka na. Huwag kang mag-alala dahil hindi mo pa oras mamatay. Biro pa ng matanda. Sabay tayo at nagpaalam ito sa binata. Sandali lang. Maaari ko po bang malaman kung ano ang pangalan niyo? Tanong ni Roel. Nilingon ito ng matanda at sinabing, Berdan, iho. Berdan ang pangalan ko. tugon ng matanda. Napangiti si Roel at nagpasalamat. Sabay lakad palayo. Inakala ng binatang yun na ang huling pagkikita nila ng matanda. Ngunit nasundan pa ito nang minsang magawi si Roel sa bayan. Nakaupo si Tandang Berdan sa gilid ng daan na tila namamalimos. Tandang Berdan, ano pong ginagawa niyo dito? Saka bakit po kayo nakasalampak dyan sa sulok? Tanong ni Roel. Nagpapahinga lang ako. Dahil nakakapagod ang maglakad. O siya nga pala, iho. Anong ginagawa mo dito? Kumusta na ang sugat mo? Balik na tanong na matanda. Maayos na po. Salamat nga po pala sa inyo ha. Tara po Manong, doon tayo sa kainan. Nagugutom na din po kasi ako eh. Pagyaya ni Roel. Akmang papasok na sana ang dalawa sa karinderya. Ngunit pinigilan sila ng nagmamay-ari.
Bawal akong pumasok sa lugar na ganito. Mag-aalisan daw ang mga tao. O sige na, ikaw na lang ang kumain, iho. Wika ng matanda. Ayaw ka nilang papasukin. E di dito tayo kakain sa labas. Sandali lang Manong ha. Antayin mo ko. Tugon ni Roel. Bumili ito ng 2 balot ng kanin at 2 balot ng ulam. Muling bumalik sa labas ng karinderya. Nakita nitong nakaupo ang matanda sa lilim ng puno kaya pinuntahan niya ito. Hindi ka na sana nag-abala pa, iho. Ayos lang naman ako eh. Sanay na akong nalilipasan ng gutom. Bumabawi na lang ako pag nakabalik na ako sa kubo. Wika ng matanda. Naku Manong, sa edad ninyo, hindi na dapat kayo nalilipasan ng gutom. Kaya heto po, kumain na muna tayo. Saan nga po pala kayo nakatira? Tanong ni Roel. Doon, sa bandang dulo ng baryo ninyo. Malapit sa kawayanan. Kung gusto mo, pwede kang dumalaw sa akin. Tugon ng matanda. Mukhang magandang ideya yan Manong ah. O sige ah, minsan dadalaw ako sa'yo. Alam ko naman yung papunta doon eh. Wika ni Roel. Ito nga ang ginawa nito kinabukasan. Pagkagaling sa bukid, kagad itong pumunta sa tahanan ni Tandang Berdan. Napakamot si Roel dahil nakita nitong walang dingding ang tahanan ng matanda. Nakita niya itong nakaupo sa lapag habang may kung anong kinakalikot. Mabuti naman at dumating ka na. Kailangan ko ang tulong mo dito. Nagtatahi kasi ako ng mga Carmen at medyo malabo na ang mga mata ko. Maaari bang ipagsuot mo ko ng sinulid sa karayom? Pakiusap ni Tandang Berdan. Naupo naman si Roel sa tabi nito. Tinignan ang ginagawa ng matanda. Sabay kuha sa karayom at sinulid. Manong, ito po ba yung kinabubuhay nyo? Tanong ng binata. Hindi, iho. Ito ang buhay ko. Simula nang matuto kong manggamot, isinumpa kong hindi ako hihinto hanggat may hininga pa ako. Tugon ng matanda. Grabe naman po kayo tatang. Buong buhay nyo. Panggagamot lang ang pinagkakabalahan nyo? Wala po ba kayong pamilya? Muling tanong ng binata. Pamilya ba ka mo? Meron naman. Kaso hindi rin nila tanggap ang profesyong pinasok ko. At kagaya ng iba, kung hindi ka katanggap-tanggap, itatakwil ka ng lipunan kahit ng sarili mong pamilya. Pero ayos lang yon. Alam ko naman na ginawa ko ang tama at wala kong pinagsisisihan. Tugon ng matanda. Napailing na lamang si Roel sa narinig nito. Naku Manong, mukhang hindi ko yata kayang gawin yan ah. Gusto ko pong matuto ng panggagamot, pero hindi ko po sigurado kung kaya kong talikuran ng pamilya ko. Wika ng binata. Hindi mo namang kailangang gawin yon, iho. Tamang pagpapaliwanag sa iyong panig at lubos na pag-unawa naman mula sa iyong mga mahal sa buhay. Yun lang. Kaso iba ang sakin. Hindi nila tanggap ang gusto kong buhay. Pero matagal na panahon na yon. Ang mahalaga ngayon, nagawa kong makamtan ang pinapangarap ko. At yon ang makatulong sa iba, sa sarili kong pamamaraan. Tugon ng matanda. Parang ang dali-dali lang sabihin Manong no? Sa bagay, mabilis lang naman matutunan ng panggagamot eh.
Ang sabi nga nila, ang kailangan mo lang, mga gamit at matuto kang mag-usal ng mga dasal. Wika ni Roel. Tinitigan ito ni Mang Berdan at tumawa ng malakas. Hindi biro ang pag-aaral ng panggagamot, iho. Buhay mo ang nakasalalay. At kung mamalas-malasing ka pa, buhay ng pasyente mo. Saan mo naman nakuha ang mga sinasabi mo ngayon lang? Tanong ni Tandang Berdan. May nakikita po kasi ako sa bayan na nanggagamot. At ang iba sa kanila, sinasabi na dahil lang daw sa mutya. Kaya sila nakakapagpagaling. Habang yung iba naman, matinding pananampalataya. Totoo ang mga sinasabi mo, iho. Pwede ngang ganon. Pero hindi dahil nagtatangan ka ng mutya ay matatawag mo na ang sarili mong manggagamot. At hindi dahil malakas ang pananampalataya mo, magagamit mo ito para makapagpagaling. Iba ang kaalamang kaloob ng Diyos sa kaalamang gawa ng tao. Wika ni Tandang Berdan. Para sa kanya, masyadong malalim ang mga salitang ito. Bagay naman na lalong nakapagpapukaw ng atensyon ng binata. Ito ang naging simula ng pagiging malapit nila Tandang Berdan. Sa tuwing matatapos si Roel sa mga gawain, pumupunta ito sa kubo ng matanda. Nagdadala ng kahit anong makakain at paborito nitong tuba. Aba, saan mo ba kinukuha ang tubang ito? Napakasarap at mukhang bagong hango lang. Tanong na matanda. Kung hindi niyo po na itatanong, Manong, may sarili po akong tubaan. Ang totoo niyan, may ilang puno ng nyug akong pinagkukunan sa bahay. Hayaan mo, araw-araw kitang dadalhan. Tugon ni Roel. Mabuti naman kung ganon. Bueno, ano pala ang nagdala sa'yo dito ngayong hapon? Napapansin ko, napapadalas ang pagdalaw mo, ha? Wala naman akong dalagang apo o pamangkin dito. Wika ni Tandang Berdan. Napakamot ng ulo ang binata at sinabing, Manong naman, wala yun sa isip ko, no? Ang totoo, kaya ako nandito dahil gusto kong matutunan niyang ginagawa ninyo. Gusto ko din pong manggamot, Manong, eh. Wika ng binata. Narinig ko na din yan sa iba pang lumapit sa akin, iho. Pero nasaan sila? Hindi naman sa minamaliit ko ang determinasyon mo. Pero kagaya ng sinabi ko sa'yo, hindi biro ang panggagamot. At mas lalong hindi biro ang responsibilidad na nakaatang sa balikat ng isang manggagamot. Wika ng matanda. Alam ko naman po yun, Manong. Pero handa po akong sumuong sa mga pagsubo. At kung sakali man, siguro kakayanin ko din ang bigat ng responsibilidad. Pinapahanga mo ko, bata. O sige, tignan natin kung hanggang saan katatagal. Ano pang inaantay mo? Simulan mo na ang paggawa ng mga pangontra. Yan ang una mong aral. Wika ng matanda. Napangiti si Roel sa naging tugon nito. Hindi lubos akalaing papayag si Tandang Berdan. Naturuan siya sa panggagamot. At kahit hindi alam ang uunahin, masuri nitong pinag-aralan ang mga sangkap. Pinagmasdang mabuti ang ginagawa ng matanda. Maging ang mga dasal na inuusal ni Tandang Berdan, pilit din itong kinabisado. Kahit na walang ibinibigay na kopya ang matanda. Halos araw-araw na pumupunta si Roel sa tahanan nito para mag-aral. At ni minsan,
Hindi kinakitaan ni Tandang Berdan ng paggabagot sa ginagawa ang binata. Sa pagtagal, halos nakakabisado na ni Ruel ang lahat ng ginagawa ni Tandang Berdan. Kaya nagpa siya itong subukan ang binata. Iho, may gagawin ka ba sa Biyernes ng hapon? Tanong na matanda habang nagbabalot ng mga nagawang pangontra. Wala naman po, Manong. Bakit po? Tugon ng binata. Kung wala kang gagawin, samahan mo ko sa bayan at may kailangan akong asikasuhin. Sige po, Manong. Walang problema. Ano po ba ang gagawin niyo sa bayan ng mga ganoong oras? Malalaman mo na lang. O sige na, tapusin mo na yung ginagawa mo nang makauwi ka na at dumalalim na ang gabi. Wika ng matanda. Pagsapit ng Biyernes ng hapon, mas maagang nagpunta si Ruel sa kubo ng matanda. Nadatnan niya itong naghahanda ng mga gamit sa panggagamot. Kaya alam niyang gamutan ang pupuntahan nila sa bayan. Bahagyang natuwa si Ruel dahil ito ang unang beses niyang sasama sa aktwal na gamutan. Mabuti naman at maaga ka. Heto, ilagay mo sa mga supot at wag na wag mong kakalimutang dalhin dahil yan ang pinakamahalaga nating gamit. Wika ng matanda. Wala pong problema, Manong. Pero ano po ba yung laman ng mga to? Tanong ng binata. Malalaman mo mamaya. Basta sundin mo lang ang sinasabi ko. Huwag mong kakalimutan ang supot na yan. Dahil kung sakali, yan ang makapagliligtas ng buhay mo. Tugon ni Mang Berdan. Sabay suot ng bag na gawa sa ratan. Naglakad ang mga ito papunta sa bayan. At sakto namang napadaan sila sa tahanan ni Ruel. Nakita ni Tandang Berdan ang ama nito na nakatitig sa kanila. Hindi ba nagagalit ang tatay mo sa pagsama mo sa akin? Tanong na matanda. Hindi naman po, Manong. Ang totoo, masaya nga po siya dahil may nakita akong ibang pagkakabalaan. Kaysa sayangin ko yung oras ko sa pagsusugal. Mas mabuti daw na may nalalaman ako sa panggagamot. Tugon ng binata. Aba, mabuti naman kung ganon. Pero lubos bang nauunawaan ng iyong ama ang panganib na maaaring kaakibat sa pagpasok mo sa ganitong uri ng buhay? Muling tanong ni Tandang Berdan. Malinaw po sa kanya ang lahat, Manong. Wala po kasi sa pamilya namin na marunong manggamot. Kung sakaling makapasa ako sa pagsasanay, ako pa lang ang kauna-unahang albularyo sa amin. Kaya pagbutihan mo ang pagsasanay kung gusto mong ipagmalaki ka ng pamilya mo. Wika ni Tandang Berdan. Maya-maya ay nakarating sila ng bayan. Tumuloy na sa bahay ng pasyente. Tama pala ang hinala ko. Gamutan nga ang pupuntahan natin. Sa wakas, makikita na din kita kung paano manggamot. Wika ni Ruel. Mukhang hindi tayo nagkakaintindihan, iho. Ikaw ang manggagamot at hindi ako. Naisip ko, matagal ka nang nagsasanay. Kaya oras na siguro para subukan natin kung talagang may natutunan ka sa lahat ng mga naituro ko sa'yo. Tugon ni Tandang Berdan. Biglang napahinto si Ruel sa paglalakad. Sandali lang po. Ako ang magagamot. Hindi ko nga po alam kung ano ang sakit ng pasyente. Paano ko naman po gagawin yun?
Tanong ng binata. Kaya nga ikaw ang gagamot para malaman mo kung ano ang sakit ng pasyente at kung paano mo itong gagamutin. Tara na, nag-aantay na ang mga tao sa loob. Tugon ng matanda. Marahang pumasok ng tahanan si Ruel. Nakita ang babaeng nakaratay sa higaan. Biglang kinabahan ng binata dahil nagbimistula na itong patay. Tatang, parang patay na po yata yung pasyente. Bulong ni Ruel. Unang batas ng isang manggagamot. Huwag na huwag magbibigay ng kuro-kuro. Kailangang may basihan ang lahat ng sasabihin natin. Sige na, tignan mo kung tama ang hinala mo. Damhin mo ang pulso ng pasyente. Utos na matanda. Kagad namang naglakad si Ruel papunta sa pasyente. Naupo ito sa tabi ng higaan. Hinawakan ni Ruel ang pulso ng babae. Naramdaman na napakalalim ng tibok nito at halos hindi maramdaman. Inilapat ng binata ang kamay sa bandang leeg. Ganon din ang naramdaman nito. Malalim po ang pulso ng pasyente. Indikasyon na hindi ito nakakahinga ng mabuti. May kung anong nakabara sa kanyang daluyan ng hangin. Wika ni Ruel. Dinama ng matanda ang paglabas ng hangin sa ilong ng pasyente. At napatunayang tama ang binata. Magaling, Ruel. Ngayon, ano sa palagay mo ang dahilan ng pagkakasakit ng dalaga? Tanong na matanda. Hindi ko po matukoy kung tingin lang ang gagawin ko. Kailangan ko po siyang tawasin, Manong. Tugon ng binata. Napangiti si Tandang Berdan. Napagtanto nitong may natututunan ang binata mula sa kanya. Kahit hindi niya ito pisikal na tinuturuan. Itinuloy ni Ruel ang pagtawa sa pasyente hanggang sa natukoy nito ang sakit. Isang engkanto ang hindi sinasadyang maapakan ng babae. Nabalian ito ng binte, kaya gumanti ang munting nilalang. Pinatulog ang pasyente. Wala po kayong dapat alalahanin. Nasa malalim na pagtulog lang ang pasyente. Kailangan niyo lang humingi ng tawad sa nilalang na nasaktan niya habang nagwawali sa bakuran. Pagpapaliwanag ni Ruel. Sinunod naman ito ng mga kaanak ng pasyente. Makalipas ang 2 araw, nagising ang pasyente. Sa sobrang kasiyahan ay hinanap nito ang tirahan ni Ruel. Laking gulat ng binata isang umaga dahil habang naghahanda itong magpakain ng mga alagang hayop, nagdatingan ang mga hindi kilalang panauhin. Magandang umaga po. Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? Tanong ng binata. Ikaw ba si Ruel? Ako yung ama ng pasyenteng ginamot mo noong nakaraang araw. Naparito ako para iabot sa iyo ang kaunti naming pasasalamat. Alam kong hindi ka tatanggap ng salapi. Kaya tanggapin mo sana itong mga kakanin, bigas at mga prutas na dala namin bilang pasasalamat. Wika ng matandang tawagin na lang natin sa pangalang Manong Karding. Habang inaabot sa binata ang dalang mga pagkain. Naku po, hindi na sana kayo nag-abala. Wala po yun. Kung ano man po ang ginawa ko, bahagi lang po yun ng sinumpaan kong tungkulin na tumulong sa iba. Tugon ng binata. Pakiusap. Tanggapin mo na ang regalong ito. Ruel, minsan lang kaming makakasalamuhan ng kagaya mong manggagamot. Kaya sana,
Huwag mong tanggihan ang mga alay namin sa'yo. Muling wika ni Mang Karding. Lumabas naman ng tahanan ang ama ni Roel. Natawagin na lang natin sa pangalang Andres. Masamang tanggihan ng grasya, Roel. Isa pa, kusa naman nilang ibinibigay sa'yo mga dulot na yan bilang pasasalamat. Tanggapin mo na at pasalamatan ng Diyos. Wika ni Mang Andres. Tama ang iyong ama, iho. Walang masamang tumanggap ng regalo, lalo na kung bukal ito sa loob ng nagbibigay. Mahusay ang ginawa mo, kaya nararapat lang nabigyan ka ng gantimpala. At isa pa, nakapasa ka sa aking pagsubok, kaya't magsisimula na ang totoo mong pagsasanay bilang isang manggagamot. Makakabuti kung magpapaalam ka na sa iyong ama dahil taong kang mawawala sa lugar na ito. Wika ni Tandang Berdan. Nagulat ang mga tao dahil bigla na lang itong sumulpot sa tabi ng binata. Hindi mo na kailangang magpaalam sa akin, Roel. Nakita kong nagtatagumpay ka sa gusto mong marating, kaya naman hahayaan kitang ituloy ang anumang binabalak mo. Humayo ka, anak. Tuparin mo ang buhay na pinapangarap mo. Pasensya ka na. Hamak lamang na magsasaka ang iyong ama. Wika ni Mang Andres. Huwag niyo nga pong sabihin yan, tay. Kung hindi po dahil sa pagiging magsasaka niyo, hindi po ako lumaki ng ganito. Salamat po sa suporta. Pangako po, hindi ko kayo bibiguin. Tugon ni Roel. Kaya ng araw ding yun, umalis ng tahanan ang binata. Bagaman walang katiyakan sa mga mangyayari, itinuloy nito ang pagsasanay. Namundok ang dalawa. Doon itinuro sa kanya ni Tandang Berdan ang lahat ng nalalaman nito. Simula sa pag-usal ng mga dasal, pagdedebosyon, at pagpapagana ng mga orasyon. Hindi biro ang pinagdaanan ni Roel. Halos mabaliw ito sa hirap ng pagsasanay. Literal ding lumabas ang dugo sa bawat butas ng balat nito. Ano, Roel? Kaya mo pa ba? Pwede ka nang sumuko. Wala namang masama kung mabibigo ka. Ang mahalaga, sinubukan mo. Wika ng matanda. Nang mga sandaling yon, pilit na lumalaban si Roel. Hindi na kinakaya ng katawan nito ang lakas ng dasal na itinuro sa kanya ni Tandang Berdan. Hindi, Manong. Hindi po ako susuko. Dahil alam kong para sa ikabubuti ng lahat ang ginagawa ko. Nangako ako kay tatay na pagbalik ko, ipagmamalaki niya ako. Wika ni Roel. Mataas na aral ang isinaling ko sa'yo. At kung hindi kakayanin ng pisikal mong katawan ng bigat ng dala nitong espiritu, maaari kang mamatay. Sigurado ka bang handa kang sumugal para sa makakamtan mong kapangyarihan? Muling tanong ni Tandang Berdan. Hindi ko po ito ginagawa para sa kapangyarihan, tatang. Alam mo ang dahilan ko. At kahit anong mangyari, hindi ako susuko. Tugon ni Roel. Napailing na lamang si Tandang Berdan sa sinabi nito. Muli itong iniwan ng matanda. Hindi na ito umaasang malalampasan pa ng binata ang pagsubok. Tanggap na ito ni Tandang Berdan dahil ilang estudyante na din ang nagdaan sa kanya. At lahat ng yon, hindi nakapasa. Ngunit laking gulat ni Tandang Berdan dahil nang balikan niya si Roel matapos ang ilang araw.
Wala na ito sa kinaroroonan. Hinanap ng matanda ang binata. Natagpuan itong naliligo sa malapit na ilog. Ay, kakaiba talaga ang ginhawang dala ng malamig na tubig na ilog na ito. Ang sarap sa pakiramdam. Hindi makapagsalita si Tandang Berdan dahil tila walang nangyari kay Roel. Maging ang mga sugat nito, unti-unti nang naghihilom. Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Isinuko mo na ba ang debosyon? Tanong na matanda. Hindi po, Manong. Ang totoo, sa bandang gitna lang ako nahirapan eh. Pero nang marating ko na ang huling bahagi, unti-unti kong naramdaman yung paglakas ng katawan ko. Hanggang sa gumaling yung mga sugat ko at nawala yung mga pasa ko. Tugon ni Roel. Bagaman hindi pinapahalata, masaya si Tandang Berdan dahil may isa sa kanyang mag-aaral na nagawang lampasan ng debosyon ng aral na itinuro nito sa binata. Mahusay kung ganon. Handa ka na sa susunod na antas ng pagiging manggagamo. Ang pagtatanga ng bertud. Isa sa pinakamahalagang gamit ng isang manggagamot ang bertud na nakakapagbigay sa kanya ng karagdagang lakas at proteksyon. Pero kagaya ng sinabi ko sa iyo noon, hindi basta-basta nakukuha ang mga gamit na ito. Wika ni Tandang Berdan. Kung ganun, sana ko makakakuha nun, Manong. Saka anong uri ng bertud? Tanong ng binata. Wala kang dapat alalahanin dahil hindi mo na kailangang maghanap pa. Napatunayan mo sa akin na karapat dapat kang maging tagapagmana ng aking tangan. Tugon ni Tandang Berdan. Inilabas nito ang mutyang nakatago sa maliit na sisidlan. Kung ipapamana mo sa akin yung gamit mo, anong gagamitin mo sa panggagamot? Tanong ng binata. Masyado na akong matanda para ipagpatuloy pa ang panggagamot, iho. At dahil nagawa mong lampasan ang pagsubok ng debosyon, panahon na para ipasa ko sa iyo ang aking tungkulin. Sa lahat ng mga naging mag-aaral ko, ikaw lang ang nakarating sa antas na ito. At alam kong sa kapangyarihang taglay ng bertud na ipapasa ko sa iyo, malayo pa ang mararating mo. Tugon ni Tandang Berdan. Mukhang hindi pa po ako handa sa ganito kalaking responsibilidad, Tatang. Kamunti ka na nga akong mamatay sa pagsubok na ibinigay niyo eh. Ito pa kaya? Hindi ikaw ang magpapasya kung handa ka na ba o hindi. Panahon na ang nagtakda at alam kong hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo. Kaya huwag kang magdalawang isip na tanggapin ang pamana ko sa iyo. Tugon ng matanda. Sa pagkakataong yun, wala nang nagawa pa si Roel, kundi saluhin ang pagiging manggagamot ni Tandang Berdan. Kung ganun, Manong, malugod kong tinatanggap ang pamana nyo. At sana ay magdilang anghel kayo na malayo pa ang aking marating at marami pa akong matulungan. Wika ng binata. Tandaan mo, iho, maraming pagsubok sa daan habang tinatahak mo ang landas na ito. At ang ilan sa mga yon, maaaring maging dahilan ng pagkawala ng kakayanan mong manggamot. Kaya pilitin mong ituon ang isip sa kung ano man ang layunin mo. At alalahanin mo, iho, kung bakit mo pinagdaanan ng mga pagsubok na ito. Tugon ng matanda. Nang gabi ding yun, tuluyang tinuldukan ni Tandang Berdan ang pagsasanay ni Roel. Kinabukasan, buwaba na sila sa bayan. Hindi na malaya ng binatang taon din ang lumipas. Simula nang magsanay ito bilang manggagamot
Inakala ng ama ni Ruel na patay na ito. Hindi na umasa pang babalik ang binata. Ngunit laking gulat nito nang makita si Ruel papasok sa kanilang bakuran. Rowel, ikaw na ba yan anak? Kamusta ka na? Anong nangyari sa'yo? Parang natagalan ka yata sa pagsasanay. Wika ni Mang Andres. Hindi na nagsalita pa ang binata. Niyakap na lamang nito ang ama. Ramdam ng matanda ang matinding pananabik ni Ruel. Halika sa loob nang makakain ka muna. Namayat ka yata anak ka. Wika ng matanda. Oo nga tay. Napurga kasi ako sa kakakain ng isda. Tugon ng binata. Habang kumakain at kwentuhan ang mag-ama, isinalaysay ni Ruel ang lahat ng naging karanasan niya habang nagsasanay. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, may kumatok sa pinto. Tumayo naman ang ama upang silipin kung sino ang panauhin. O Rowel, mukhang nandito na ang ilan sa mga pasyente mo. Wika ni Tatay Andres. Napahinto sa pagkain ang binata. Nilingon ng ama. Po, kagad-agad naman yata. Bakit naman ganun kabilis? Paano nilang nalaman? Tanong nito. Hindi mo na kailangang ipangalandakan sa mga tao ang kakayanan mo. Kusa silang lalapit. Dahil ang bertud mo ang gagabay sa kanila papunta sa'yo. Wika ni Mang Berdan. Nagulat ang mag-ama dahil bigla na lang itong sumulpot sa likuran. Pero masyadong maliit yung bahay natin tay. Paano kung tatanggapin dito ang ganyang kadaming tao? Tanong ng binata. Nag-aalala ito dahil maliit lamang ang tahanan. Merong isang kwarto bilang tulugan, maliit na sala at kusina. Oo nga, maliit ang ating tahanan, pero malawak naman ang bakuran. Sandali lang, ipapatawag ko ang mga pinsan mo. Magtatayo tayo ng tolda at habang wala pa ako, umpisahan mo na ang panggagamot mo. Wika ni Tatay Andres. Nakita ni Ruel ang sigla sa mata ng ama habang nagmamadali itong umalis para sunduin ng mga pinsan. Sinimula naman ni Ruel ang panggagamot. Ilang minuto lang ay nagsidatingan ang kamag-anak ng binata kasama si Tatay Andres. Nagtulungan ng mga itong itayo ang malaking tolda sa bakuran nila Ruel. Ipinagpatuloy ng binata ang panggagamot. Laking gulat nito dahil habang tumatagal, lalong dumadami ang mga nagnanais magpagamot. Saan naman ang galing ang mga ito, Tatang Berdan? Bakit parang hindi pamilya sa akin yung mga taong to? Tanong ng binata. Yon ay dahil sa hindi naman sila mga tao, Rowel. Mga elemento silang namumuhay sa mundong ito. At dahil wala sila sa kanilang mundong kinalakhan, nawawala din ang kanilang kakayanang pagalingin ang sarili. Tugon ni Tandang Berdan. Bagay na ikinagulat naman ni Ruel. Dahil nang titigan niya ang isa sa mga pasyente, wala nga itong kanal sa bandang ibaba ng ilong. Gayunpaman, hindi na nagpahalata pa ang binatang nagulat ito. Nagpatuloy ang ganitong pangyayari sa loob ng 6 na araw. Sa tuwing matatapos ang binata sa panggagamot, tila natutuyo ang katawan nito. Nauubusan ng lakas. Ngunit ilang minuto lamang din ang nakakalipas. Nanunumbalik din ito. Normal lang na makaramdam ka ng ganon.
lalo pa kung mga elemento ang gagamutin mo. Pero huwag kang mag-alala. Dahil ang mga nilalang na nagpapagamot sa'yo, ang siya ding nagbabalik ng lakas na ginamit mo sa pagpapagaling sa kanila. Pagpapaliwanag ni Tandang Berdan. Habang tumatagal, parami ng parami ang nakakakilala kay Roel. Ang ilan sa kanilang mga kababaryo ay hindi makapaniwalang naging manggagamot ang binata. Ang ilan ay natuwa, ngunit marami din ang nainggit. Nanuligsa sa landas niyang tinahak. Lalo na ang mga kagaya niyang manggagamot. Isa na dito si Mang Pinong, isa sa mga kilalang manggagamot sa kabayanan. Nang malaman itong nanggagamot ang binata, pinuntahan niya ito sa tahanan. Laking gulat na matanda dahil mas marami na ang nagpapagamot kay Roel at karamihan sa mga ito ay dati niyang mga parokyano. Dahil sa nakita, hindi nito napigilan ang sariling kumprontahin si Roel. Tuloy-tuloy na pumasok sa bakuran ang matanda. Kinausap ang binata. Sa kalagitnaan ng panggagamot nito sa isang pasyente. Totoo nga ang sinasabi nilang may bagong sibol na manggagamot dito sa baryo. Mukhang napakabilis kang nakilala ng mga tao. Napalingon si Roel. Ginitian ng matanda. Inabot nito ang kamay para magmano. Ngunit hindi tumugon si Mang Pinong. Magandang araw, Mang Pinong. Mabuti naman at napadalaw kayo. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Tanong ng binata. Wala kang may paglilingkod sa akin. Kung sa tingin mo ay mas magaling kang manggagamot, nagkakamali ka bata. Ako pa din ang nauna at walang makakapagpabago nun. Wika ni Mang Pinong. Napangiti si Roel at hinawakan ang matanda sa balikat. Nandoon naman po ang respeto ko sa inyo. At hindi ko naman sinasabing mas magaling ako kaysa sa inyo. Sa totoo lang po, hindi ako nanggagamot para makipagkompetensya. Sinunod ko lang ang tawag ng aking tadhana, Manong. Huwag niyo po sanang ituring na masama ang ginagawa ko. Dahil kagaya ninyo, nais ko lang din pong tumulong. Tumulong? Nandito na ang ilan sa mga parokyano kong nagpapagamot. Kaya pala hindi na sila bumabalik sa akin. Dahil ikaw na pala ang tumutulong sa kanila. Wika ng matanda. Sa pagkakataong iyon, si Tandang Berdan na ang sumagot. Sa palagay mo ano ang dahilan kung bakit hindi na bumabalik ang mga tao? Tanungin mo ang sarili mo, kaibigan. Napalingon si Mang Pinong kay Tandang Berdan. Natawa ito nang makita ang matanda. Ano naman ang ginagawa ng isang pulubi sa lugar na ito? Huwag kang makisabat sa usapan. Dahil usapan ito ng manggagamot. Tugon ni Mang Pinong. Unti-unting nagsipagtayuan ang mga tao. Lumapit sa kanilang kinaroroonan upang makinig sa usapan. Manong, hindi po ito ang panahon upang pag-usapan ng ganitong bagay. Marami po ang nag-aantay sa aking serbisyo at ikinalulugod ko kung tutulungan ninyo ko. Yaman din lang po na nandito kayo. Isang kilalang manggagamot na tinitingala ng karamihan. Wika ni Roel. Ngunit hindi naging maganda ang tugon ni Mang Pinong. Tumulong? Nagbibiro ka ba? At bakit naman kita tutulungan? Mas gugustuhin ko na lang umuwi kesa gawin yon. Tugon ng matanda.
Kung ano po sa tingin niyo ang mas mabuti, yun po ang gawin niyo, Manong. Kaya ngayon, kung inyo pong mamarapatin, kailangan ko na pong bumalik sa aking ginagawa. Muling wika ni Roel na mas lalo namang nagpagalit sa matanda. Tandaan mo ang araw na ito, bata. Dahil ito ang araw na itinakda mo ang ating pagiging magkaribal. Sa susunod tayong magkikita, isa na sa atin ang babagsak. Tugon ni Mang Pinong. Dali-dali itong umalis sa lugar. Lingid sa kalaman itong narinig ng ilan sa mga pasyente ang sinabi nito. Yon ang naging dahilan ng tuluyan niyang pagbagsak. Lumipas ang mga linggo. Halos hindi nababawasan ang bilang ng mga nagpapagamot. Kung minsan, inaabot pa sila ng madaling araw. Habang tumatagal, palala ng palala ang mga kasong hinahawakan ni Roel. Isa na dito ang taong biktima ng kulam. Ayon sa pasyenteng tawagin na lang natin sa pangalang Oscar. Dati siyang nagpapagamot kay Mang Pinong. Ngunit kalaunan, tila lumalala pa ang kanyang kalagayan. Nung una po, nawawala yung pamamaga ng katawan ko. Pero habang tumatagal, parang wala nang epekto yung ginagawa ni Mang Pinong. At lalo pang lumalala. Kaya naisipan kong lumapit sa inyo. Wika ni Oscar. Hindi na nagsalita pa si Roel dahil ayaw nitong lumala pa ang sitwasyon. Ngunit nang hawakan ng binata ang kamay ng pasyente, laking gulat nito dahil hindi presensya ng manggagamot ang naramdaman. Huwag ka sanang mabibigla sa sasabihin ko, Oscar. Pero hindi presensya ni Mang Pinong ang nararamdaman ko, kundi ng isang mangkukulam. Wika ng binata. Pero imposible naman yun, Roel. Dahil ang pagkakasabi sa akin ni Mang Pinong, nakasagi lang ako ng engkanto. Paanong mangyayaring kulam? Wala naman akong nakakaaway. Maaring wala kang nakakaaway. Pero may isang taong nagalit sa'yo nang hindi mo alam. Wika ni Roel. Sinimulan nito ang panggagamot. Una binalot nito ng sabulag si Oscar para hindi matunto ng mangkukulam ang kinaroroonan. Kasunod nun, tinanggal nito ang bigkis na nag-uugnay sa kanya at kay Mang Pinong. O teka, bakit mo sinira yung abak na bigay sa akin ni Mang Pinong? Tanong ni Oscar. Pasensya na. Hindi habak ang binigay sa'yo ni Mang Pinong. Hindi sa sinisiraan ko siya sa'yo. Pero ang bagay na ito, ginagamit niyang tulay para kumonekta sa kaluluwa mo. Tugon ni Roel. Hindi nito masabi ng direkta kay Oscar na ang may kagagawa ng pagkakasakit ay mismong si Mang Pinong. Sinasabi niyo bang si Mang Pinong ang may gawa nito sa akin? Oo. Hindi ko din maisip kung bakit gagawin to ng isang manggagamot. Pag-uusap ng dalawa. Nanlulumo ito sa nalaman. Ni minsan ay hindi sumagi sa isipan ng binata. Nagagawin ito ng isang manggagamot na minsang tumulong sa mga tao. Hindi na ako magtatanim pa ng galit sa kanya. Kahit sinira na matandang yun ang tiwala ko. Pakiusap. Tanggalin mo na lang ang sakit na dinulot niya sa akin, Roel. Gusto kong gumaling. Dahil sa akin nakasalalay ang mga anak ko. Pakiusap ni Oscar. Hindi naman nagdalawang isip ang binata at ginamot ang pasyente. Pinagkalooban pa ng mga pangontra para hindi na balikan ni Mang Pinong. Laking pasasalamat nito sa ginawa ni Roel.
Pinakiusapan din siya ng binatang huwag nang ipagsabi ang mga nalaman. Inakala ni Roel na si Oscar lamang ang ginawa ng masama ni Mang Pinong. Ngunit laking gulat nito nang malamang napakadami pang nagdatingan na pareha din ang kaso. Sa palagay ko, paghihiganti ang ginagawa ni Pinong Roel. Alam niyang sa'yo lalapit ang mga taong ito. At syempre, alam niyang hindi ka din naman tatanggi. Ito ang pamamaraan na matandang yon para unti-unti kang pahinain. Pero hindi niya alam ang totoo mong kakayanan. Kaya hanggat maaari, huwag kang magpapahalata. Ituloy mo lang ang panggagamot mo. Wika naman ni Tandang Berdan. Nang mga oras na yon, tanga ni Roel ang bertud ng baong walang mata. Ito ang nagsisilbing proteksyon at pananggalang sa mga palipad hangin at pisikal na atake. Ano ngayon ang binabalak mo? Tanong na matanda. Hayaan ko lang si Mang Pinong hanggang siya na mismo ang lumapit sa akin at doon ko siya kukumprontahin. Tugon ni Roel. Lumipas pa ang ilang araw. Tuloy-tuloy ang ginagawang panggagamot ng binata sa mga dating pasyente ni Mang Pinong. Hanggang sa wala na ngang bumalik pa sa kanya. Patunay lang na natapos na nito ang suliranin. Mukhang nagawa ko ng magamot ang mga dating pasyente ni Mang Pinong. Sana naman tumigil na ang matandang yun sa ginagawa niya. Wika ni Roel. Kausap nito si Tandang Berda ng mga sandaling yon. Mukha nga iho. Pero duda ko sa biglaang pananahimik ni Pinong. Huwag ka ding pakampante. Dahil hindi natin alam ang susunod na mangyayari. Lalo pat napakalaki ng galit sa'yo ng taong yon. Wika ni Tandang Berdan. Hindi nga nagkamali ang sinabi nito. Dahil ng mismong araw ding yon, sinugod sila ni Mang Pinong sa mismong tahanan. Nagpapahinga si Roel ng mga oras na yon dahil kakatapos lang nito sa panggagamot. Nang marinig ng binata ang boses ni Mang Pinong. Lumabas ka rito, Roel. Talagang hinahamon mo ko. Magpakita ka at harapin ako. Sigaw ng matanda. Sumilip si Roel at nanlaki ang mga mata. Dahil puro sugat ang mukha ni Mang Pinong na tila unti-unting kinakain ng kung anong mga nilalang. Naku po, sinasabi ko na nga ba, siya din ang binabalikan ng mga ginagawa niya sa tao. Wika ni Tandang Berdan. Ano pong gagawin ko, Tatang? Kailangan ko po ba siyang harapin? Tanong ni Roel. Kailangan mong tapusin ang paghihirap ng taong yan. Patuloy lang siyang kakainin ng kasamaan at hindi matatapos ang paghihiganti niya hanggat nakikita kanyang buhay. Tugon ng matanda. Labag man sa kalooban ni Roel ang sinabi nito. Ngunit alam ng binata na yun lang ang tanging paraan para mawakasan ang galit ni Mang Pinong. Mukhang ang wala ng ibang paraan. Ayoko din sanang gawin tumanong Pero siya mismo ang nagdala sa sarili sa kapahamakan. Wika ni Roel. Sabay labas ng tahanan. Pakiusap lang, Manong. Itigil mo na ang kahibangang to. Walang ibang nagdadala ng kapahamakan sa'yo, kundi ikaw lang din. Tugon ni Roel. Ako ba ka mo? Naririnig mo ba ang sinasabi mo, bata? Kung hindi ka nagpakita, sana ngayon, hindi ako nagkakaganito. Dahil sa'yo,
Nawala ang kaisa-isang pinagkukunan ko ng kabuhayan. Pinatay mo pa ang kaibigan kong mangkukulam. Pahayag ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Rowel nang marinig mismo kay Mang Pinong na siya ang nagpapakulam sa kanyang mga pasyente. Kung ganon, ikaw pala talaga ang may kagagawa ng lahat. Ginagamit mo ang mangkukulam para magtanim ng sakit sa mga tao. At ikaw din mismo ang gagamot para kumita ng pera. Anong klaseng tao ka, Manong? Tanong ni Rowel. Hindi mo ko masisisi, Rowel. Sa panahon ngayon, kailangan mong maging praktikal. Hindi uso ang salitang salamat. Lahat ng bagay sa mundong ibabaw, pinapakilos na ng salapi. Tugon ni Mang Pinong. Bagay na lalo namang nagpainit ng ulo ni Rowel. Oo, tama ka. Pera nga ang sagot sa lahat ng mga pangangailangan natin. Aminin man natin sa hindi. Ito lang ang makakalutas ng ating mga problema. Pero hindi naman ibig sabihin nun, kailangan mong magpalipin sa salapi. Wika ni Rowel. Tama na ang satsat, bata. Bakit hindi ka buwaba dito? At patunayan sa akin na magaling ka. Paghahamon ni Mang Pinong. Wala akong dapat patunayan sa iyo, tanda. Kaya hanggat may panahon ka pa, umalis ka na at itigil mo na ang kahibangang to. Wika ni Rowel. Ngunit hindi nakinig ang matanda sa kanya. Sa halip ay umatake pa ito. Bahagyang napaatras ang binata. Dahil kahit papano, may taglay ding lakas si Mang Pinong. Nag-usal ng dasal pang proteksyon si Rowel. Dahan-dahang lumapit sa matanda. Pansin ni Tandang Berda na hindi galit ang nararamdaman ng binata, kundi awa. Patuloy na inaatake ng matanda si Rowel. Ngunit hindi ito alintana. Hanggang sa mailapat ng binata ang palad sa dibdib ni Mang Pinong. Sabay mulat ng mga mata. Sa isipan ng binata, sinabi nito kay Mang Pinong ang mga katagang. Malaya ka na, Manong. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Mamahinga ka na. Sapat na ang mga taong inilagi mo sa mundo. At ang buhay mong puno ng pagdurusa. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang walang hanggang pamamahinga. Wika ni Rowel. Matapos sabihin ang mga katagang ito sa isipan, biglang napayapa ang mukha ni Mang Pinong. Binitawan din ito ang mga libreta at isa-isang naglaglagan ang nakasabit na mga medalyon sa leeg ng matanda. Dahan-dahan itong bumagsak na mabilis namang naagapan ni Rowel. Maraming salamat, iyo. Hindi ko akalaing maiintindihan mo ang sakit na pinagdaraanan ko. Salamat dahil nakita ko ang nakaraan ko at inunawa ito. Yun lang ang tangi kong kahilingan. At patawarin mo ko kung nagtanim ako ng galit sa iyo. Wika ni Mang Pinong. Huwag niyo na pong isipin ang bagay na yon. Magpahinga ka na, Manong. Tapos na ang iyong pagdurusa. Tugon ni Rowel. Tuluyang ipinikit ni Mang Pinong ang mga mata. Marahang binuhat ng binata ang matanda. Papasok sa kanilang tahanan upang ayusan ito. Wala nang kaanak si Mang Pinong. At bilang kapwa manggagamot, nais ko siyang bigyan ng maayos na libing. Wika ni Rowel. Sumang-ayon naman ang ama at si Tandang Berdan.
Napatunayan ng ermitanyo na hindi siya nagkamali nang piliin nito ang binata. Sa paglipas ng maraming taon, nagpatuloy ang buhay para kay Ruel. Samantalang si Mang Berda naman, bigla na lamang itong naglaho. Walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Hindi na naghanap pa si Ruel dahil alam niyang kailangan na din itong magpahinga. Gayunpaman, hindi nakalimutan ng binata ang lahat ng itinuro nito, lalo na ang pagpapahalaga sa mga kaalamang natutunan. Sa kasalukuyan, sobrang tanda na ni Ruel at ang anak nito ang nagpatuloy ng kanyang nasimulan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.